Shutterstock Music. Okay, a pleasant good morning sa inyong lahat, no? And welcome back to my virtual classroom. Okay, sa subject natin na accounting in CIS environment, nasa lesson 10 na tayo. At ito nga ay patungkol, no, sa ating pag-uusapan ngayong araw ay tungkol do sa human resource management, no? At ito may patungkol do sa payroll cycle. At saka isinama ko na rin dito sa ating lesson ngayong araw ay yung fixed assets management. At ito naman ay may kinalaman sa acquisition of fixed asset. Now, kung inyong matatandaan, class, sinabi ko sa last lesson natin, no, about yung expenditure cycle, hindi lang related, no? Ang expenditure cycle kasi malawak, no? Actually, tatlo, no? Yung hindi lang yung acquisition ng mga pangangailangan ng each department, but also yung since ito ay disbursement, di ba? Yung expenditure. So ito rin ay merong kinalaman doon sa pagbabayad ng mga payroll. At the same time, yung acquisition of asset. So may mga palabas na pera doon sa mga activities na yan. No? So pag-usapan natin. No? So let's start. Now, ibigay din natin ano ba yung mga lessons na nakuha na natin at yung kukunin pa. Now, since malapit na matapos yung ating SEM, no? Yung conclusion ng ating SEM, ang palagay ko ilan na lang, no? So, tingnan natin. So, kung inyong matatandaan, tinalakay natin sa lesson 5 yung computer fraud. Now, sinunod natin sa lesson 6 yung computer fraud and abuse technique, no? Kung paano isinasagawa yung computer fraud. Now, sa lesson 7, control and audit of accounting information system. Now, yung revenue cycle, sales to cash collection, no? Okay, expenditure cycle, that is in purchasing to cash disbursement. At ngayong araw nga, pag-uusapan natin ay yung payroll system and asset management. No? Okay, this is in relation to the sa acquisition asset. Now, yung e-commerce, ang kasunod naman, yung 11. At yung pang 12, yung financial reporting management. Ha? Okay. No, ibigay din natin ano ba yung mga learning objectives, no, ng sa pag-discuss natin ng ating lesson. Now, yung learning objective number 1, discuss the overview and activities of payroll cycle. Now, yung pangalawa naman, discuss the general risk and control related to payroll cycle. Now, do sa pangatlo at pang-apat, related naman ito do sa fixed asset. So, sa objective number 3 naman, yung overview naman ng fixed asset system. Now, dito sa pang-apat, yung risk and control naman related to particular area in a fixed asset system ang ating pag-uusapan. Okay, so start, no? Okay. So overview of payroll cycle. Yan. Okay. Now, yung payroll cycle in AIS, 'di ba? Now, yung payroll cycle natin, 'di ba, from manual, actually halos ganun din, no? Pero pag ni-re-engineer mamaya iaano natin, no? Ikukumpara natin yung manual at saka yung re-engineer. Pag sinabi nating re-engineer, ito ay na-installan na ng computer system. Okay, so merong mga tasks o repeated tasks ang mawawala din, no, sa payroll cycle. Okay. Now, dati kung matatandaan natin, eto no yung mga makalumang pamamaraan, di ba? Actually, marami na rin pagbabago pagdating doon sa payroll system. Now, dati class, ang pagte-take, no, ng ibig sabihin kung ikaw ay pumasok o hindi, through the bandy clock. So, yan yung itsura ng bandy clock. So, meron kang time card kung saan ipinapasok yan, no? Okay. Now, iyan din sa pagbabayad din, meron din, no? Actually, ang pagbabayad naman, yung pera wini-withdraw doon sa bangko, tapos nilalagay diyan yung pera. So yan naman yung sobre, tapos nakalagay naman sa labas diyan yung mga computation kung bakit ganun na lang ang matatanggap mo, no? Okay, and then yung payroll nga medyo sabihin nga natin ang pagko-compute, 'di ba, ay mano-mano, 'di ba? So pero gumagamit pa rin ng ng Excel, no? Kahit paano nakakatulong. Pero pagdating sa recording,
Ayun nga, mano-mano rin, di ba? Kung i-record mo yung mismong transaction. Now, marami nang pagbabago ngayon siguro kung doon sa Bandy clock na ginagamit before, meron na tayong mga biometrics, no? Kung saan yung um, the use of yung thumb, no? Yung sa thumb natin, makaka-record na ng oras ng pagpasok at paglabas, 'di ba? So automatic na rin, kino-compute na rin yung number of hours na na-render ng isang tao. O imu-multiply na lang yun sa kanyang rate. So nagiging madali, no? At yun din pagdating naman sa pagbabayad, the use of yung EFT, no? Yung electronic fund transfer, no? Sa bangko, no? So individual, no? Naki-credit, no, sa kanilang mga individual ATM card, no. Actually yun ang isa sa mga unang ginagawa ng yung mga kumpanya ngayon, no, ino-open ng ATM card ang isang empleyado para na sa ganun ang kanyang sweldo ay papasok lang talaga mismo dun sa account, no. Kasi marami kasing mga sinasabi natin na fraud na related dito sa payroll, no. Mamaya ibabanggitin natin. At dito nga doon sa pagko-compute nga, syempre nako-compute na because of yung accounting information system na i-install, no. So hindi lang yung sweldo ng isang tao ang nako-compute, but also yung sabihin natin kung magkano yun na yung kanyang um, magiging matatanggap just in case na siya ay nag-retire, 'di ba? Yung kanyang computation ng mga 13 months. Hindi lang naman kasi yung mismong payroll ang kino-compute, no? Kundi marami ding mga computations ang ginagawa, ha? Okay. Now, dito class do sa payroll natin, ito ngayon yung mga karaniwan na sabihin natin na fraud, no? Yung mga fraudulent activities, no? O mga fraud na nangyayari. Okay, yung una, yung ghost worker, no? Wala naman talagang tao talaga pero merong sumusweldo. Meron namang hindi pumapasok pero may naka-include sa sweldo. Yung timesheet and falsified work hours. O ito, mali yung computation. O kunyari talagang ang nirender lang ng isang tao ay 10 hours, ilalagyan ng 11 hours. O kanino ngayon mapupunta yung sobra? O di syempre, yung nag-commit ng fraud, di ba? Commission scheme. O ito naman pagdating sa mga sa sales, no, yung mga sales agent, 'di ba? So, commission when it comes to yung kanilang nabebenta. O, 'di ba? Meron kasi ito i-share ko lang sa inyo, no. Yung iba kasi yung mga commissions nila, 'di ba, pag nakakota sila, meron silang bonus. Like for example, yung mga sabihin natin, yung mga agent ng mga sasakyan, no. Kunyari sa mga nagbebenta ng mga sasakyan. Now, yung iba ang ginagawa ni pag nakakuha sila ng benta na then nakakota na sila. Kunyari, last year, 2024, nakakota na sila. So, ang gagawin nila, kung nakabenta pa sila ng 2024, since nakakota na sila, pinapasok nila yung sales na yun sa 2025. Nang sa ganun, konti na lang yung isi-sale, ang magiging sale nila para makakota uli sila at makakuha sila uli ng bonus. So, isa yun sa commission scheme, no? Okay. Now, workman's compensation o IOD scheme, okay? And then leave balance manipulation that involve kickbacks and bribe within the companies, no? Okay, so yung minsan wala nang balanse ng mga leave, no? Pero nakaka-avail pa rin ng leave at binabayaran ng kumpanya. Ha? And reimbursement fraud. O ito naman yung mga sabihin natin, isang empleyado pinapunta sa probinsya. Tapos ngayon yung mga reimbursement nito, 'di ba? Kunyari ito daw yung kanyang mga ginastos during the yung performance ng kanyang work. Okay, so yung iba naman doon kumuha lang siya ng resibo as if na para may lang niya, no, may reimburse lang niya. O that is yung reimbursement fraud. Okay. So lahat 'yan ay may kinalaman sa payroll, no. Ngayon, pag-usapan natin talaga ano muna yung payroll. Siyempre, muna natin, maging familiar muna tayo sa sistema ng payroll, 'di ba? Tapos malaman din natin pag ito ay na-re-engineered na, ano ngayon yung mangyayari. So sa payroll cycle, by definition, is the process of calculating and processing employee wages and benefits, no? From the data collection to payment. So yung mga collection yun, yung mga pinapasok, yung mga time cards, that is yung data collection, no? Processing and compliance reporting using accounting information system. Okay. Now, yung payroll system, the most important task performed in the payroll system, ito yung HRM, no? Payroll cycle. Okay, syempre una diyan yung recruiting, no?
Kaya nga actually sa human resource human resource department, kung ito ay malaking kumpanya, talagang hiwalay-hiwalay, no? Ang ibig sabihin, may hiwalay na department when it comes to recruiting and hiring of new employees. Meron ding sa kung another section do sa human resource uh, department, meron ding benefits ng computation o tsaka yung payroll, no? So may magkakahiwalay sila na parang sabihin natin meron talagang separate na sub-department, no? So yun ay para sa mga malalaking kumpanya. Pero kapag ito ay maliit naman, ay halos yun na yun, yung isang departamento ginagawa niya na lahat. So ano ba yung function ng HRM? Siyempre, yung una, yung recruiting and hiring of new employees, no? At pagkatapos niyan, siyempre, yung training and then yung job assignment. Of course, yung pang-apat, yung compensation payroll, in compensation, no? Yung kanyang magiging compensation sa kanyang trabaho. And then, of course, ma-undergo din sa mga performance evaluation. So just like us as teachers, di ba? Kayo, ina-evaluate nyo kami at every SEM, di ba? So that is no? So tinitignan kung within at par o within the policy o kaya sabi natin within the prescribed quality, no, yung aming nire-render, no, as an employee o as a teacher. Now discharge of employees, no, just in case yun nga merong mga resignations o kaya may mga termination, ha. Okay. Now yung payroll costs are also allocated to product department for use of product pricing and mix decision. Now like for example sa production, 'di ba? Meron doon yung product, 'di ba? Kung babalikan ninyo yung inyong cost accounting, tatlo yung kanyang element, 'di ba? Direct materials, direct labor, and factory overhead. So yun binibigay yun, no? As part para do sa pricing, 'di ba? Okay. Now, these are two tasks that are normally done only once for each employee. Now, yung yung dalawa lang, yung recruiting lang. Hindi naman pwedeng i-recruit mo ng ilang beses yung isang tao, di ba? At saka i-discharge mo. So, that is only once for each employee. Okay. Now, these tasks are done repeatedly as long as employees works for the company. Now, yung training, di ba? At saka yung job assignment kasi merong mga promotions, di ba? Of course, yung compensation lagi yan, di ba? Every 15 and 30 depende kung ano yung category, no? Okay. Now, dito naman sa payroll system under purview of the controller. Siyempre, ano ba yung mga kailangan, di ba? Sa controller, siyempre yung head ng accounting, yung compensation at saka yung payroll. Now, hiwala yan dun sa HR naman, di ba? Yung HR naman, usually yung recruiting, training, job assignment, performance evaluation, and discharge of employees. Now, payroll system is the one of the largest and most important component of AIS. O kaya nga natin to, no? Binibigyan natin ng halaga, kaya natin dinidiscuss, no? Okay, maybe designed to meet the management needs and government regulation. Now, sa payroll system, syempre, meron ding mga, di ba? Nako-cover din tayo ng, kunyari, ng Department of Labor. Di ba? Kung tama ba yung pagpapasweldo. Of course, din yung mga benefits na binibigay. Di ba? Merong mga law kasi na kailangan sundin ang isang kumpanya. Like, for example, yung 13-month law. Di ba? Yung SSS, no? Yung SSS law. 'Di ba dapat binabayaran ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Yan yung mga mga existing law na kailangan kailangang sundin. And even sa BIR, 'di ba? Yung National Internal Revenue Code, no? Kunyari kung ito ay lumagpas din sa tinatadhana ng batas, no, para maging magkaltas ng withholding taxes, ha? Okay. Now, incomplete or erroneous payroll records will impair decision making, no? And can also fines and imprisonment, no? Okay, so hindi lang kasi yung erroneous payroll, it also solicit yung yung complaint from the employees. So sometimes nagkakaroon ng pagbaba ng moral just in case mali-mali yung ating payroll na ginagawa, no? Okay. Now, yung sa fines and imprisonment, syempre, kung hindi ka sumunod sa mga batas na nabanggit ko. Ha? Okay, the design of HRM system is also important because the knowledge and skill of employees are valuable asset. O yung tinatawag na nating human capital asset, no?
So HRM system should help assign this asset to appropriate tasks and help monitor the continuous development. Okay. Now, the physical payroll system. Okay. Now, plus ito ngayon yung ano, no, yung magkaroon tayo ng understanding paano ba yung payroll, 'di ba? So sa payroll actually manggagaling yung data saan? Dun sa mga time cards, no? O kaya yung kung ang ginagamit na ngayon ay true, no, yung mga biometrics o yung mga cards, 'di ba? Katulad dito sa Fatima, ang ginagamit namin ay yung aming ID, no, sa pag-ano ng ano pagta-time in. So meron siyang yung card, no, yung ano. Okay. So payroll authorization and hours work are enter the payroll department from two different sources, the personnel and the production. Now yung personnel yan yung administrative. While yung production, ito yung mga gumagawa ng mga produkto, no? Okay. Now, the payroll department reconcile this information, calculates the payroll, and distribute paychecks to the employees. Now, yung cost accounting receive information naman regarding the time spent of each job for production. Okay. Kasi yung ito ay ano lang, no, para lang do sa mga production, do sa payroll, no. Kasi ginagamit ito sa working process. O 'di ba kung babalikan natin yung cost accounting natin, part ng element ng product cost ay yung direct labor at tsaka indirect labor o as factory overhead. Diba? Okay. Now, AP receives the payroll summary information from the payroll department, no, and authorize the cash disbursement department, no, to deposit a single check in the amount of total payroll in a bank impress account in which the payroll is drawn, no. So dati ganyan, no, pero ngayon nga because of yung nakalink na, no, so pinag-o-open na ng mga ATM cards, no, yung mga kaano. So ang eto kasi batch naman to yung pagdating do sa payroll, no. Pero yung time in natin, that is real time. Real time ang processing. 'Di ba? Every time na mayroong pumapasok, real time i-update niya yung record. Pero dito sa pagdating sa pagbabayad, batch ang ginagamit, that is batch processing. Now, 'di ba yung mga empleyado pinag-o-open na ng ATM card, no? So therefore, yung kung kunyari auto debit, ide-debit na lang yung account instead of writing a check, no? So ide-debit na lang yung account and then automatic i-credit individually do sa mga ATM yung kanilang mga sweldo, no? So the General Ledger Department reconcile the summary information from cost accounting and AP, no? Control accounts are updated to reflect this transaction. Okay. Now, the payroll application is the process in batch mode, no? Katulad nung nabanggit ko sa inyo, no? Yung pagbabayad, no? Ito, paychecks are issued periodically. Now, most employees are paid at the same time. Kasi kapag sweldo. Depende nga lang, di ba? Kasi merong sumusweldo ng 15:30, meron namang mga workers weekly ang kanilang pagpapasahod. No? Okay. Now, the 7 basic activities in the payroll cycle, siyempre una, update the master file. Okay, ito kung merong mga kung merong mga newly hired at saka merong resignation. Kasi siyempre, yun lang talaga na current na employees ang eligible, no? Yung talagang mga pumapasok. 'Di ba kanina ang isang sa mga concern natin ay ghost employee, 'di ba? So dapat updated yung master file. Now, update the tax rate and deduction. Okay, just in case, siyempre, di ba, pag every time na nagkakaroon ng increase ng salary, ay nagbabago din yung bracket niya sa mga SSS, PhilHealth, and Pag-ibig, or even in a tax, no, sa withhold na tax. So therefore, kailangan yun na o kaya sabihin na natin may mga loan, di ba? So kailangan i-update din, no? Validate time and attendance data. Okay, so eto plus medyo parang nawawala na, no, because of the biometrics, no, unless there is another na sabihin natin to control. Now, prepare payroll, disburse the payroll, calculate employers paid benefits and taxes, disburse the payroll taxes and miscellaneous deduction. Now, ang sinasabi dito sa disburse yung pagbabayad o pagre-remit, no, ng mga sabihin natin ng mga SSS contribution, PhilHealth contribution, and Pag-ibig, no, contribution, even the withholding taxes, no. Okay, now kung i-illustrate natin yung mga pinagsasabi natin o ito yung kanyang yung kanyang flow chart, So yan yung natin.
Now, plus yung sinasabi natin, that is only in general, 'di ba? If syempre sabihin na natin depende pa rin sa laki ng kumpanya, depende pa rin sa anong klase ng kumpanya o yung kanyang line of business, pagdating do sa payroll. So ito ay parang basic lang no na makikita mo. Now, kung kunyari baka mamaya nyo nagpa-practice na kayo o nagtatrabaho na kayo, eh ano lang to, parang sabihin natin in general, no? Ito yung karaniwan. Okay. Now, pag nire-engineer naman natin, class, yung personal department make changes to employee file in real time via terminal. So dito gumagamit na ngayon tayo ng terminal, no? Okay. So sa terminal natin, plus ang ano natin diyan is doon pinapasok ngayon yung mga information, 'di ba? So actually yun na yung ginagamit na ngayon. Tapos napupunta na ngayon yung mga ina-update nito, yung master file, 'di ba? Yung mga kunyari may resignation nga at saka yung mga hiring sa ang pagpapasok kasi noon o through the terminal na, no? So these changes include additions to new employees and deletion of terminated employees, no? Okay, so also yung mga sabihin na natin, yung mga banggit natin, any changes sa mga benefits nila and deductions, no? Okay. Now, sa cost accounting naman, class, ito enter the job cost data real time, no, or daily. Okay, ito naman ay sa pag-compute ng mga product cost, no. And timekeeping naman upon receipt of the approval of the time cards, okay, from the supervisor at the end of the week, the timekeeping department creates the current attendance file. Okay. Now, ito yung isang timekeeping nito, ito ngayon yung isa sa mga yung nawawala na because of yung installation ng accounting information system. With also the help of the other, no, yung sabihin nga natin yung biometrics, di ba? So hindi mo na kailangan ng timekeeper doon. Kasi ang ano mo lang mismo talaga is through the use of yung accounting information system. Okay. Now, sa data processing at the end of the work period, the following tasks are performed in the batch process. Now, yung una, yung labor costs are distributed to various working process, no, overhead and expense account. An online labor distribution summary file is created, no. Yung copies of the file are sent to the cost accounting. Now, class yung yung kasama rin pala dito, yung process din ng ng payslip. And usually yung payslip napupunta automatic nila ifo-forward sa kanila yung payslip nila dun sa kanilang mga individual email account or company email. Okay. Now, in general ledger department, no? An online payroll register is created from the attendance file and employee file, no? And copies of the files are sent to the accounts payable, no? And cash disbursement department. Now, after the scrutiny, ito talagang tinignan na o na-check na, no? Na usually kasi kung kunyari yung mga payroll na yan for approval muna and then lalagyan ng voucher. O that is accounts payable. Okay, and then magki-create na ngayon yan through yung do sa bangko, no? Parang outstanding for payment, no? Mga outstanding AP for payment. O yun nakalagay yun sa outstanding. Okay, ngayon kapag kinilik yun ng approving authority na approving officer, okay, doon na ngayon yan, i-approve niya. Parang ngayon, ma-debit na and ma-distribute yung payroll, no? Okay. Okay, the employee records file is updated. Okay, ano pa yung mga sa data processing, payroll checks are prepared and signed, no? Okay, actually sa accounting system is more of yung more of approval na. They are sent to treasurer for review and reconciliation. Okay, with the payroll register, the paychecks are then distributed to the employees, no? So ito yung sabihin natin kung ano yung yung pagbabago. No? Actually yung sa sa paychecks no longer a paycheck but ang ginagamit na ngayon ay through automatic credit to ATM. No? Now the disbursement voucher file is updated and check is prepared on the fund transfer of payroll impress account. Now, the check and a hard copy of disbursement voucher are sent to cash disbursement, one copy to the voucher and sent to the general ledger department, and final copy is sent to accounts payable. Now, plus yung naman nito, since di ba merong mga distribution ng mga sabihin natin ng mga documents, no? Kasi kailangan pa rin dito meron tayong tinatawag na
ano no, yung audit trail, no? Kasi pag inaudit, dapat valid talaga yung accounts payable, 'di ba? So ano yung kailangan nilang i-audit? So syempre kailangan nila yung mga dokumento na 'yan, ha? Okay, so dun sa accounting information system, nakikreate siya, no? Nakikreate siya ng mga document for audit purposes, ha? Okay. Now, at the end of the processing, the system retrieves the labor distribution summary file and disbursement voucher file and updates the general ledger file. Okay, when it comes to accounting entries, no? Okay. Now, ano yung payroll cycle in AIS, no? Yung sa nabanggit natin. So, yung stage 1, data collection. Okay? Yung stage 2 naman yan, yung time and attendance tracking. Okay, automated and real-time yan. Payroll processing, automated calculations and deductions. So wala na tayo yung manual talaga, ika-calculate pa o ipapasok mo individually sa Excel para mag-compute. So ang gagawa na mismo nun yung AIS, no? Okay? And then yung pang-apat, yung compliance reporting, tax reform, labor reports, and etc. Now, ito naman sa computation din ng kanilang mga individual benefits, no? Okay, o kaya yung mga deductions sa SSS, PhilHealth, ang Pag-ibig. And then yung panglima, yung payment processing. Okay, ito yung direct deposit, no? Actually, hindi cheque, through to ATM. Ha? Okay, so benefits of payroll cycle in AIS, una, reduce the error and inaccuracies. Kasi ini-eliminate nito yung mga repeated manual tasks, no? Okay, and then increase efficiency and productivity. So mapapabilis ang pagpoproseso ng payroll. Now sometimes nung mga dati class talagang sabihin natin because of manual, no? Manual yung kanilang mga talagang minsan yung ibang mga empleyado na nabubuwisit. Bakit? Kasi hindi pa nagagawa yung payroll. Nag-iintay. Pero because of the AIS, mas mabilis na ngayon na nakikredit yung mga payroll. No? Now, yung pangatlo, yung improved compliance with regulatory requirements. Kasi nako-compute ng tama, no, ng AIS, no, ng AIS yung mga benefits o to be remitted sa different government agencies. Now, enhance employee satisfaction and retention. O eto nga, 'di ba? 'Di ba kung laging delayed yung pagpapasahod, bay mabubuwisit siya, nahahanap na lang ng ibang ano 'yan, no? Hahanap na lang ng ibang mapagtatrabahuan, 'di ba? Kung laging delayed, no? 'Di ba yung iba diyan kasi diyan, 'di ba parang they work from check to check lang 'di ba? O yung credit lang O yung iba diyan lalo na katapusan bayaran ng mga sabihin natin ng upa, ng mga different expenses. Kung wala pa 'yan, anong mangyayari naman, 'di ba? Okay. 5 major sources of input to the payroll system. Okay, ito yung mga data, no? Now, ito yung may kinalaman, 'di ba? Syempre, using the accounting information system, may mga ini-input na information. O dito papasok mamaya yung mga control natin, 'di ba? Pinag-usapan natin before. Ano yung mga input controls, 'di ba? Processing control and output control. Okay. So, applicable pa rin yun dito. Now, ano ba yung mga data na pinapasok? No, HRM department provide information about hiring, termination, and pay rate changes. No? So sa kanila yun, no? Yung mga information na yan. Now, about the employees, provide changes in this discretionary deduction. Okay, like for example, yung mga loan, 'di ba? Yung mga deduction ng provident fund, yung mga insurance na kinuha o kaya yung mga kinuha na loan sa cooperative o 'di ba? Usually yan no? Yun yung mga Okay. Now, various department provides data about the actual hours worked by the employee. Okay, so ito naman nasasagot na ito yung biometrics. Government agency provide tax rates and regulatory instruction. And insurance company and other organizations provide instruction for calculating and remitting various withholdings. Okay. Now, ano yung ginagawa Diba? Kanina nabanggit natin yung 5 major. So yung una yung update ng payroll master file. O syempre yung ang may in charge nito yung HRM, no? So sa kanila yung hires, termination, and changes in pay rates and changes in discretionary withholding. Now, appropriate edit check such as validity check and employee number.
Now, ito yung sabihin natin control, 'di ba? Siyempre hindi naman basta-basta na anyone can sabihin natin can change, no? Kung ano man yung yung mga nakalagay na information for a certain employee. So, dito meron ditong mga no, mga kailangan na authority, no? Yung ibig sabihin password, yung mga ganun ba, no? So, apply to all changes transaction. Now, mahalaga rin dito, meron din tong output, no? Ako rin yung sabihin natin na meron tong report kung sino yung mga change mo. Kasi dito, pwedeng mangyari na, kunyari, isang empleyado lang, regular na employee, pero baguhin mo yung kanyang rate, no? Eh, yun, magkakaroon ng problema, di ba? So, ito na ngayon yung fraud, no? Yung commission ng fraud. Changes must be entered in a timely manner and reflected in the next day period. Now, records of terminated employees should not be deleted immediately, no, as some year-end reports require data of compensation for all employees during the year. Ha? Okay. So hindi muna kagad, no? Hindi dahil sa hindi nilalagay, hindi ina-update pa rin sa master file pero as terminated, no? Kasi may report yan, no? Lalo na sa BIR, no? Merong report na sinasubmit, no? Sinasubmit sa BIR. Now, update tax rates and deduction. The payroll department receives the notification of changes in tax rate and other payroll deduction from government agency, insurers, and union, no? No, these changes occurs periodically. Ha? Okay, again, 'di ba, meron yang mga changes, yung mga additional information, then papasok uli yung mga input, process and output controls, no, ng mga dinidiscuss natin. Now, validate time and attendance data. Now, information on time and attendance comes from various forms depending on employees' pay scheme, no? Okay, so dito some employees are paid on a hourly basis, time cards and electronic time clocks, no? Okay, now yung dati kasi bandy clock, meron kayo manual, parang as if manual. Pero merong mga sumunod na sumunod na sabi natin parang evolution ng time bandy clock. Na siya, no, digital na siya. Now, meron nga, inalis na rin yung bandy clock kasi plus ang isa sa mga fraud na nangyayari diyan sa bandy clock, may ibang mga tao ang nagta-time in para sa iyo. Kunyari, ikaw, empleyado ka ng isang kumpanya, biglang malilate ako. Tinawagan mo yung kaibigan mo. Tapos sabi nga friend, beshi-beshi, o, di ba? Yun yung tawagan nyo. O, paki-time in mo na ako kasi malilate ako. Ang tagal ko dito. O, time in na. O, di tama ba yun? Hindi. That is unethical. At the same time, hindi na record ng tama talaga yung pagpasok ng empleyado. No? So, ang ginawa dyan, yung biometrics nga. Na? Now, some employees earn fixed salary, example, the managers and professional staff. No? Now, sales staff are often paid on straight commission naman, no? Or base salary plus commission. Increasingly, laborers may be paid partly on productivity. Okay, bonus it meets target and stocks, no? So, yun nga, yung iba-iba nga yung pagpapasweldo. Okay, so yung bonus, no? Design bonus scheme with realistic attainable goals that can be measured, no? Ito yung sabihin natin na mga kasama pa, no? So yung payroll system need to link the revenue cycle and other cycle to calculate this payment. Like for example, do sa revenue cycle when it comes to commission, accountants and compensation policies are being created to design the compensation plan, no? Rather than having executive create their own. Okay, so eto kasi para iniiwasan natin yung executive na baka maging self-benefit yung para sa kanila. O kaya may favoritism, 'di ba? Okay, naiiwasan na ngayon yung fraud, 'di ba? So kaya na merong yung compensation board. Okay. Now, the employees department provides data about the hours worked. Supervisors confirm the data. Pay rate information is obtained from the payroll master file. Now, kahit sabihin natin na biometrics na, no, na medyo mahirap na yung pagbabago, tinitingnan pa rin. 'Di ba? Baka mamaya merong error, kaya merong hindi na-update. Tapos meron pa rin sumusweldo, sabihin natin na resign na pala. No? So, nangyayari pa rin yun. No? Okay. Now, payroll transactions are processed, labor costs are accumulated by general ledger account based on codes on the job ticket, no?
Okay, the total account are used on the basis of summary journal entry to be posted to the general ledger. Okay, other payroll reports and government reports are also produced, no? Like yung, for example, yung mga babayaran na SSS, no? Remittance, and also yung mga withholding taxes, no? Okay. Now, yung mga ano na ngayon, class, yung mga pagbabayad din, ay through the AIS na rin. No? Dati kasi piniprint pa yung mga withholding taxes, yung mga ano. Eh ngayon parang nakalink na, no? Yung government agency dun sa bangko, di ba? Kung kunyari, babayaran ka lang. So, automatic debit. Now, most employees are paid either by check, direct deposit. In some industries such as construction, cash payments may still be made but does not provide good documentation. Okay. Now, yung mga procedure, paychecks have been prepared, the payroll register, sent to accounts payable to review and approval. No? So, ang pagbabago nga, because of yung nasa technology, eh hindi na ngayon paycheck but automatic credit to their individual ATM account. No? A disbursement voucher is prepared to authorize transfer of funds from checking to the payroll account. Now, meron pa ring disbursement voucher na kini-create just in case na nakita na tama lahat yung mga payroll summary, no? Tapos ang gagawin na lang sa AIS, magki-create ng voucher file for approval, no, for disbursement. Okay, so pag kinilik naman yun, yung disbursement na yun, eh no? So gagawa naman ngayon ng nung para dun sa bangko for auto debit, no? And then additional approval ulit. No, for control purposes, check should not be drawn on the company's regular bank account. Now, dito class, ang ginagawa dito, may separate na account, no? Ay, ito yung payroll account, no? Separate account is created for this purpose, no? Limits the company loss exposure, no? Make it easier to reconcile payroll and detect paycheck forgeries. Okay, so meron ding nangyayaring ganun, no? Na po forge yung mga cheque before, ha? So, tapos na-withdraw, no? Okay, the approved disbursement voucher and payroll register are sent to the cashier. Now, yung cashier naman na-review the documents uli, prepare and sign the payroll check to transfer the funds, no? Now, dito, class, hindi na cheque ang ginagawa. But, dun sa accounting system, di ba, meron dun mga outstanding na sabihin natin na nandun yung documents and also yung yung voucher. So, para to review by the cashier. Tapos yung cashier ngayon, magki-create ngayon siya ngayon ng parang payment order, no? So sa sa bangko, outstanding ngayon, that is also for approval of the officer. So bago talaga ma-debit talaga yung account and then ma-credit yung mga individual ATM. Now, review, sign, and distribute employee paychecks with separate authorization and recording from distribution of check. Okay. Now, just in case, no, redeposit and claim. Actually, ito naman, class, hindi pa pwedeng through ATM kung kunyari resign na. Ang ginagamit talaga dito is cheque talaga. That is the exemption, no? Just in case, kunyari, nag-resign na, di ba, i-create yung final amount o yung final check, no? O yung claims o yung sweldo ng isang empleyado na nag-resign o na-terminate. Okay, by check yun talaga. Hindi pa pwedeng through ATM. And that is for control purposes. Okay, just in case merong mga unclaimed, no? O yan ay pupunta ngayon, hindi sa cashier, no? Okay, tatago yan sa So, actually yan ay merong listahan, no? Yung mga unclaimed checks, no? Kasi yan ay nasa pag-iingat ng treasury, no? So, hindi yan mapupunta sa cashier, So, return and payroll register to payroll department where it is filed with time cards and job time ticket. Now, send disbursement voucher to accounting clerk to update the general ledger. Okay, siyempre, i-record mo na ngayon yung accounts payable. Kunyari, di ba, pag nabayaran na, therefore, debit mo yung accounts payable and credit cash in bank. Di ba? So, yun yung update ng general ledger. Now, calculate employer and paid benefits and taxes. So the employer withhold federal and state taxes. O dito sa atin yung mga benefits, no? And withholding taxes, no? Okay. Also withhold voluntary deduction, no? Such as yung mga deductions sa union, 'di ba? Yung provident fund. Okay. Okay, in addition, the employer pays the matching amount of social security. Okay, health and also yung pag-ibig, no? Okay.
Now, some companies offer flexible benefit plan, sometimes called cafeteria style. O benefit style. Now, class, meron kasing iba pang mga deductions no, sa mga kumpanya. Like for example, yung cafeteria style benefit plan. Kumakain ka, di ba, sa cafeteria o canteen. Now, ang mga nun, class, ang deduction nun pagdating ng sweldo. So, nire-record lang nila. Kunyari, ikaw, kumain ka, hindi ka muna pagbabayarin. Ang gagawin na lang doon, i-deduct na lang yung uh, uh, cost ng kinain doon sa pagdating doon sa payroll. Okay, these plans are menu options. Now, meron din class yung mga HMO, no? Yung, di ba, that is additional na deduction. No? Okay. Kunyari, di ba, usually, may mga kumpanya, libre yung principal, no? Ng health card, di ba? Pero pag yung kanilang mga, sabihin natin, yung kanilang mga, yung mga anak, di ba? Deducted na yun. Okay, so the company must periodically prepare checks or EFT, no, or electronic fund transfer to pay tax and other liabilities. Okay. Now, may mga pagkakataon class yung payroll ay ina-outsource. Kumbaga parang walang department, pinapa-outsource nila. Ang reason nito class ay para independently na ma-compute, no? O tama, no? So walang fraud na mangyayari. Pangalawa, para sa cost saving na rin. 'Di ba? Kasi magme-maintain ka ng tao, hindi lang sweldo yun, but also yung benefits. So ina-outsource nila, no? Okay. Now, yung payroll service bureaus, no, maintain the payroll master file and perform payroll processing activity. Now, meron naman dito yung professional employer organization o POs, no? Perform the service of the payroll service bureau. Also administer and design employee benefit plan. Generally more expensive than payroll service bureau. Okay. Now, outsourcing is especially attractive to small and mid-sized business because it's often cheaper for smaller companies. Okay, para makatipid, kaya nga ina-outsource. The Bureau of PO may provide a wider range of benefits, no? It frees up the company's computer resources for other areas. Okay, so ibig sabihin nagagamit, no, yung mga computer, no? Yung mga unit, 'di ba? Company must carefully monitor the service quality to ensure the system integrate HRM and payroll data in a manner that supports the effective management of employees. Now, merong contract yan, no? At doon sa contract na yun, nakalagay doon kung ano yung mga dapat kampanan ng mga ina-outsource, no? Yung outsource na payroll o HR, no? So, nandun naman. Okay. So, number 2 na tayo. So, medyo marami tayong pinag-usapan dito pa lang. Now, ano ba yung mga risk and control in payroll cycle? Okay. So, definition muna ng risk and control. Diba? Pag sinabi nating risk, there is a potential event that could cause harm to the organization, its employee, or its stakeholder. Okay. Now, the control measure or proceeding taken to mitigate or eliminate the risk and potential event. Now, sinasabi natin kung merong risk, dapat kung meron kang na-identify na risk, dapat meron kang piniprescribe na control to mitigate yung risk na nakita. Okay. Now, control objective, threats, and procedure. Okay, in the HRM payroll cycle, a well-designed AIS should provide adequate control to ensure that the following objectives are met. Una, dapat yung all transactions are properly authorized. Diba? Kasi yung yan yan yung segregation of duty, yung check and balance. Diba? So, kunyari, for example, yung mga time ticket, bago lagyan muna ng cashier yun, ng sabihin natin, ng voucher, kailangan na-check na muna. Diba? Kung tama ba talaga lahat yung mga nakalagay na empleyado doon, at the same time, tama ba yung mga amount na nakalagay din doon. So, bago talaga lagyan ng voucher. O again, meron ding authorization sa pagbabayad. Diba? Okay. So, yan yung mga natin. No? Now, all recorded transactions are valid. All valid and authorized transactions are properly recorded. Okay. Now, transactions are recorded accurately. Now, assets are safeguarded from loss or theft, no? Now, class yung mga unclaimed checks, 'di ba? Dapat nasa tamang pag-iingat 'yan at merong yan, no, nakalagay yan sa vault, no? So hindi siya basta-basta nakatiwangwang 'yan,
And usually ang mga cheque na yan ay for for deposit only. Cross check just in case mawala, magde-deposit lang yan doon sa account, no? Okay. Now, business activities are performed efficiently and effectively. The company is in compliance with all applicable laws and regulation. And also, yung all disclosure are full and fair. Okay, o fairly presented. Now, using simple to, ano yung mga natin pwedeng gawin, no? Dapat yung una, yung easy to complete documents, no? Yung madali. Kasi dapat yung document na pinilapan, kunyari lalo na pagdating doon sa updating ng master file, may na kaagad, no? Pag nag-type ka ng halos parehas lang. So hindi ka magkakaroon o konti yung magiging pagkakamali, no? Using appropriate application controls such as validity checks and field checks, no? Okay, enhance accuracy and reliability. Providing space on form to record who completed, who reviewed the form. Now, ito naman yung natin, di ba? Yung parang sabihin natin, prepared by, checked by, and noted by, or approved by, di ba? Pre-numbering documents, no? Okay, so ito para merong kang reference, no? And control, no? Okay, so encourages recording of valid and only valid transaction. Okay, now restricting access to blank document reduce risk of unauthorized transaction. Okay. So sa control, yung objective threats and procedure, ito with regards to employment practices, payroll processing, and general control issues. Okay, so isa-isahin natin. Ano ba yung objective nito? Yung una. Siyempre, yung effectively makapag-hire ka, no? Retain and dismiss employees. Okay, so ano yung mga problem? Can increase production expenses, no? Kung sakaling kunyari hindi 'di ba mali yung hiring mo. Okay, hindi umaakma. O ano mangyayari? Mate-terminate din 'yon and then mag-hire ka uli. So dito nagkakaroon ng increase in production expenses. Can result in theft of assets kung hindi nasalang mabuti. 'Di ba? 'Di ba meron kasing nakakapasok yung pala criminal pala, merong criminal activity. Kaya nga isa sa mga reason kung bakit kayo hinihinga ng mga NBI, no? Para malaman kung wala kayong criminal records, no? Can result in civil and criminal penalties for the company. O sometimes inaano rin kayo, no? Bina-backcheck kayo from your previous employer. 'Di ba? Parang kunyari nilagay mo yung employer mo si ganito. Tatawagan nila yun mo, bakit ba umalis sa inyo ito? So nalalaman ngayon yung employment history mo. Now, control state skill qualification for each position, explicitly the position control report. Okay. Ask candidate to sign a statement confirming the accuracy of information on their application. Okay, so isa yan sa mga reason kung bakit hindi natatanggap kasi nagsisinungaling, no? Hindi nagtatama sa interview ng applicant against do sa kanyang isinulat do sa kanyang resume. So tinitingnan 'yun kung nagja-jive. Okay, violation of employment law can result to stiff government penalties as well as civil suits, no? Okay, so carefully document all actions relating to advertising, recruiting, hiring new employees, and dismissal of employees to demonstrate compliance. Now, class, when it comes to dismissal of employees, merong merong due process na dapat na sinusunod ang isang kumpanya. Hindi outright na kagad natatanggalin. May due process yan. No? So, doon nagkakaroon ng usapin, no, sa DOLE. Between the employer and employee because of yung hindi na-observe ng employer yung due process ng employee. So provide employees with continual training to keep the current and employment law. Okay, so threat in employment practices or recent honesty survey indicates that 30% of the Americans are dishonest, no? So 30% are situationally honest and 43% are only honest. So as the candidate to consent to thorough background check, no? Sometimes pinagtatanong-tanong pa kayo do sa mga lugar ninyo, 'di ba? Okay, of their credential, employment history and credit, no? You cannot conduct these checks without written consent, Okay, that is yung 'di ba, yung data privacy. Discard candidates who refuse to consent.
Huwag mong payagan kasi baka mamaya meron siyang tinatago kaya ayaw niyang pumayag. Okay, conduct the background checks and verify skills and references including college degree earned, no? Data released in March 2004 indicate that 50% of resume contain false or embellished information. Check at least 3 references, no? Okay, and at least one is not gratuitously positive. Okay, threat in employment, efficiently, effectively compensate employees for service provided. Okay, so ito na ngayon yung sa pagpapasweldo, no? Ano ba yung mga threat and control? No, can increase our base are falsified, no? Ito yung mga falsification of document. O yun nga, yung isang sa mga nabanggit ko sa inyo sa time card, 'di ba? Kung time card pa rin ang ginagamit. Now, plus hindi lahat ng kumpanya are using yung makabagong pamamaraan ng time keeping, no? Like yung pagsabi ko nga sa inyo, yung paggamit ng biometrics. Kasi baka mamaya hindi pa can-afford pa. O kaya yung present yung present sabihin natin structure hindi kayang lagyan pa, no? So gumagamit pa rin ng mga body clock, 'di ba? So, yun lang ang yun lang yung ko lang, yung para ikini-qualify ko lang, ha? Okay, so therefore meron pa ring mga pupuwedeng magkaroon ng existing na ganung klase ng fraud, no? Yung iba ang nagpa-punch ng time card. Now, can result to inaccurate reporting and erroneous decision. Now, proper segregation of duties, no? So yun yung control. Only HRM department should be able to update the payroll master file. Ah, so pag pinag-usapan natin yung yung uh, enterprise, no? Uh, yung ERP. Okay, so lahat yung connected yung department dun. Okay. Now, HRM employees should not directly participate in payroll processing or distribution. Now, prevent the creation of ghost employees and fraudulent checks. No? Okay. Now, changes of the payroll master file should be reviewed and approved by someone other than person recommending the change. Now, the department supervisor should receive a copies of this document for review. No? Okay, so ito nga may output nga, any changes do sa master file, 'di ba? Kung may nag-resign, mayroong na additions, no? So kailangan nire-review 'yun. Restrict logical and physical access to payroll system, no? Utilize users ID and password and an access to control matrix, no? Control terminal from which data and programs can be accessed. Okay, inaccurate time data can result to payment service not rendered, no? O kaya sabihin natin, hindi naman pala nagtrabaho pero pinalalabas nagtrabaho. So lalaki yung payroll cost, 'di ba? O kaya sabihin natin lalo na sa overtime. Yun nga pala. Now, yung overtime should be approved. Hindi pe pwedeng by discretion of the employee. So kailangan yung employee magpapaalam muna o kaya with authorization of the supervisor na mag-o-overtime siya. Tandaan natin, ang overtime, meron niyang premium. Mas mataas yan dun sa daily rate. No? Okay. So, it can, inaccurate or missing check can damage employees' morale, can result to inaccurate labor reporting. Now, automation can reduce unintentional inaccuracies, no? Yung badge. Actually, that is yung badge reader. Actually, yung card, no? Barcode scanner and online terminals. Inaccurate time data. Okay, so segregation of duties can result to intentional, no? Data entry, ito naman yung sa input, no? Field check for employees number and hours work. Limit check on hours work. Di ba, kunyari, you are only 2 hours, lang. So, hindi ka pwedeng maglagay ng, sabihin natin na nag-overtime ka, more than 2 hours, di ba? So, that is yung limit check. Validity check on employee number, no? Actually, lahat ng mga employee ay meron corresponding na employee number. Okay, so isa yun sa mga hinihingi para na sa ganun, identified, no? O i-retrieve sa master file yung records mo, no? To update. Okay, segregation of duties can reduce intentional inaccuracies, no? Okay, people who possess payroll should not have access to payroll master file. Supervisor should approve all changes. Time clock
data should be reconciled for job time tickets by independent party. Now, supervisors should approve all the time cards and job time ticket. Okay. So, ito pa yung mga problema no sa inaccurate. Usually yun 'di ba? Ang usapin naman lagi pagdating dun sa time records mali-mali yung mga nakalagay na time o yung oras na tinrabaho ng isang empleyado o kaya yung kanyang rate, 'di ba? 'Di ba? Kaya usually pag nagtrabaho ako ng Sabado mga missing, 'di ba? So it will get solicit o sabihin natin it will result to complain no ng mga empleyado. Now, errors damage employees' morale, yun nga yung mangyayari, especially if they're cause late paychecks. Penalties can accrue if proper payroll taxes are not remitted to government. Court-ordered paycheck garnishment are not made appropriately. Now, ano yung mga controls? Siyempre, batch total tayo. Run the reconcile batch total before and after processing at the end of each stage, including hash total of employees' number. Make sure the sum of rows equal to sum of columns, no? Total of net pay column should be equal to the gross pay minus deduction total. Now, ito para ma-verify lang kung tama yung mga amount, no? Okay, so yung payroll clearing account, the general ledger account is used in two-step process. Una, yung first step nito, payroll control account is debited for an amount of gross pay. Cash is credited to net pay. And various liabilities are credited for withholdings. No, like yung mga SSS, PhilHealth, Pag-ibig, no? Now, yung second step naman nito, yung cost accounting process, distribute the labor cost, no? Okay. To various expense categories and credit payroll account for some of the allocation. Result should be a zero balance. Okay. Now, review decision to hire temporary or outside help to make sure workers are properly classified as employee or independent contractor. Yung mga part-timers, no? Nangyayari yan, class, no? O, katulad nung katulad sa mga kunyari kung sabihin natin peak season, 'di ba? At kailangan ng additional workers, no? So nag-hire yan ng part-timers, no? O kaya independent contractors. Kaya lang properly classified. 'Di ba? Baka mamaya nakalagay regular. So therefore, they will earn the same as whatever earned o ng isang regular employee. Now, improper classification can result to significant back taxes, interest, and penalty. Ha? Kasi baka mamaya, bakit ako dinidakan? Dapat lang ako, withholding tax lang ng as contractor. Pero winidold siya ng as compensation, di mali na yung report, di ba? So, type of fraudulent distribution of paychecks. So, payment may be made to fictitious or ghost or terminated employees, no? So, it result to increased expenses and loss of cash. Now, restrict the access to blank payroll checks and check signing machine. Now, ito ay nakatabi, no, o properly secured yung itong mga cheque nito. At ito ay mga may pre-numbered, may logbook din to, no? So, all checks should be sequentially pre-numbered and accounted for periodically, no? Kasi ito ay accountable forms, no? Cashier should sign all checks but only when supported by proper documentation. Okay, so ibig sabihin complete yung mga attachment bago niya gawan ng accounts payable o kaya gagawan ng cheque for disbursement. Now, an impress payroll bank account should be used. And also, dapat iba, no? Segregate duties between those who authorize record payroll and those who distribute check and transfer funds. Have internal audit observe payroll distribution as a surprise basis, no? Okay, ito yung yung way, no, para doon merong makita. Baka mamaya may ginagawa pa lang hindi na maganda. Unclaimed check should be returned to the treasurer's office for prompt deposit and should be investigated. Okay, so nasa treasurer, wala sa cashier. Ha? Now, ano ba yung mga general threat? Accurate data should be available when needed. Activities should be performed efficiently and effectively. Okay. Now, ito yung loss and alteration or unauthorized disclosure of data. Okay, when it comes to data privacy, no?
So unauthorized disclosure of confidential employee that can violate state and federal laws and damage employee morale. No, ito nga yung sa data privacy. Now, ano yung control na prescribed para dito? Payroll file should be backed up regularly, at least one backup on site and one off site, no? So all these and tape should be have external and internal file label, properly labeled, no? Para pag kung sakaling kunyari kailangan ng retrieval, no, na madaling mahahanap. Okay, reduce the chance of accidentally erasing important data. Access control should be utilized, no? Okay, again, no, sa mga ganito, user ID, compatibility, matrices, control for individual terminals, no, logs and all activities, no? So yan yung mga control. Now actually, ano na natin to, usually pag gumagamit talaga ng accounting information system, automatic yung input, process and output controls na pinag-usapan natin will be applied. No? So default setting on ERP, no? Okay. The enterprise resource planning system usually allow users far too much access to data. No, sensitive data should be encrypted in storage and transmission. Now, website should use SSL for secure employee communication. Now, ano yung pwede nating i-encrypt, no? Syempre yung isa na diyan yung kunyari yung pagpapadala sa mga individual email account, yung kanilang mga payslip, 'di ba? Baka mamaya magkaroon ng ng mali na pag-email ng payslip sa isang empleyado na punta sa nito, at least hindi makikita, 'di ba? Because of yung encryption, no? Okay. Pero service bureaus and POs can help provide security for data. Okay, ito naman yung sa mga outsource, no? And dapat meron din silang layer of sabihin natin ng security, no? To avoid, no? Lalo na kunyari na-hack yung payroll, di ba? Yung information. So dapat meron din silang layer of security. And usually yan ay nilalagay sa contract, no? VPN should be used to exchange data with service bureau and POs, no? Parity check, acknowledgement message, and control total should be used to ensure transmission accuracy. Okay, now yung poor performance may damage employee relation, reduce profitability. Prepare and review performance report. No? Now, ano yung mga payroll controls? No? Transaction authorization. Actually, dapat yung personal action form, meron tayo niyan. No? Yung ibig sabihin, sino ba yung mga list of employees na nag-o-authorize? Tapos ano yung nila? 'Di ba kasi sometimes kasi classify when it comes to authorization, meron ding meron ding materiality, no, kino-consider yung materiality. Like for example, kung less than 100,000, kahit isang pirma okay na. Pero kung sakaling kunyari mas mataas pa sa 100, kailangan dalawa na yung pirma, no? So yan yung mga yung authorization. Now, yung segregation of duties, syempre yung timekeeping function and the personal function should be separated. Now, yung accounts payable at saka yung cash, yung recording at saka yung gumagawa ng cheque should also be separated. Now, class sa AIS, tulad nung lagi kong sinasabi, nai-eliminate na yung nai-eliminate na sometimes yung segregation of duties. Pero merong yang corresponding na sabihin natin na solusyon. Yung data administrator, i-define niya yung function ng isang tao, no? Para sino lang ang talagang pwedeng maggumawa, magki-create, sino yung magche-check at sino yung mag-approve. No? So doon na nailalagay o na yung segregation of duties. Now, yung supervision naman should observe timekeeping process, no? Okay, reconcile time cards with actual attendance. Okay, because nga yung biometric, isa rin to sa maaaring mawala yung supervision, no? Pero not necessarily na hindi na kailangan i-check pa rin yung data captured by the biometric device. Okay. Now, accounting records, okay, the audit trail for payroll includes, no, ito yung mga document, no, na kini-create din. Now, sa manual, meron nito. Pero sa sa AIS, nagki-create din. Una yung time cards. Meron din kung ano yung mga pinasok na na-capture ng biometric device. Job tickets, disbursement vouchers, no? Now, journal information which come from the labor distribution summary and payroll register. Now, subsidiary ledger and general ledger, no? Ayan.
Now, yung access control, syempre yung asset associated with payroll system are labor and cash. Now, kailangan dito syempre yung mga control no are in place, 'di ba? Yung mga user and password, yung authorization, o 'di ba yung kunyari doon sa pinag-aralan natin nga, doon sa input, process and output controls, 'di ba? O dapat present dito, no? Independent verification, verification of time before sending time cards to payroll and supervisor must be verified the accuracy and sign. O bago i-approve, no? Kailangan na verify muna at the same time na check. Okay. So, ano yung mga different type of independent verification? Ito verification of time, no? Paymaster, no? So, dito para makita kung meron talagang empleyado o talagang pumapasok yung empleyado, di ba? Another yung accounts payable, no? O ito naman do sa accounts payable clerk, dapat kumpleto yung documentation para masabi natin valid yung accounts payable, no? So, yung mga documents na yan katulad nung sabi natin payroll summary, di ba? O, yun ba ibig sabihin yung documentation, no? Okay, and then yung general ledger when it comes to accounting entry. Okay, so dito no yung checking din ng mga documents. Okay. O punta na ngayon tayo do sa no yung pangalawa, no, yung fixed asset. Now, yung fixed asset kasama rin to sa disbursement, di ba? Now, ano ba yung conceptual fixed asset system? Now, fixed assets are property, plant and equipment used in the operation of the business. Now, these are relatively permanent items that often collectively represent the largest financial investment by the organization. Now, example of fixed asset includes land, building, furniture, machinery, and motor vehicle. Now, fixed asset system process transactions pertaining to acquisition, maintenance, and disposal. Now, class, maraming ding nangyayari na dito. Sabihin natin na anomalya pagdating sa fixed asset. Now, bago natin ito muna. No? The logic of fixed asset system, no? Bakit ba meron tayong sistema pagdating sa fixed asset? Now, the process of acquisition of fixed assets are needed in accordance with formal management and approval and procedure. Now, yung maintenance naman, yung adequate accounting records na should be in place, no? Yung asset acquisition niya, okay, so cost, description, and physical location of the organization, in the organization. Now, sa acquisition of fixed asset, dapat may yan with proper authorization. Okay, at talaga kunyari, meron pa yan kung maliit lang yung fixed asset o kaya yung material yung amount, no? Yung tinatawag nating capital budgeting. 'Di ba? Yung in-approve ng board. Like for example, plant ang i-acquire o kaya malalaking mga machinery. Dapat may mga kumpletong dokumento 'yan, no? May approval 'yan ng board. O, 'yun yung isa sa mga kailangan ng mga dokumento, ha? Okay. Now, yung maintain accurate depreciation record, no? Okay, so depreciable asset in accordance with acceptable method. Now, yung sinasabi natin ditong acceptable method, iba-iba kasi yung mga different depreciation method. Merong straight line, merong sum of the years, digit, may double declining, meron naman based on the production, based naman dun sa labor hours. So maraming klase, no? Now, provide management with information to help plan for future fixed asset investment. Okay, so ano yan, no? As a guide, 'di ba? Like for example, yung computer, nag-acquire ka ng computer, usually kunyari, ang computer biglang may lumalabas lagi ng every 3 years na makabagong klase ng computer. So therefore, ang depreciation mo should be only limited to only 3 years, 'di ba? Yun lang yung niya kasi baka mamaya magpapalit ulit. Now, properly record and retirement and disposal of fixed asset. Okay, now, asset acquisition usually begin with the departmental manager, user, recognizing the need to obtain new asset or replace an existing one. Now, sometimes ganito yung mga pangkaraniwan. Kung maliit lang naman yung asset na yan, then meron pa ring parang asset, meron pa ring form sila na kailangan nilang i-fill up, 'di ba? Na kailangan nila ng ganito. Okay, na usually for approval yan. Pero kung malalaki yan, kailangan dumadaan yan sa board kasi malaki yung amount na kailangang ilabas. Diba? At yan ay meron ding computation coming from an accountant o yung pinag-aralan din yung sa capital budgeting.
'di ba? Under do sa financial management. O 'di ba pinag-aralan nyo diyan yung mga payback period, 'di ba? Yung net present value of the investment. Kasi ito yung mga computation na masasabi natin kung qualify ba yung asset na i-acquire, 'di ba? Sa computation, and that is only numerical o yung quantitative. Iba pa rin syempre yung qualitative, ha? O ang pagpili naman ng asset sa dalawang pamamaraan, qualitative and quantitative. 'Di ba? Minsan kahit mahal, okay lang, 'di ba? Kunyari iPhone, mas mahal 'yan kaysa do sa regular na no. Bakit 'yan ang kinuha mo? Kasi mas reliable, 'di ba? So, yun yung ano lang, yun yung lang isang example lang, ha. Oh. Now, department managers typically have authority to approve purchases below a certain materiality limit. O ito lang yung mga sabihin natin na hindi yung malalaki, ha. Now, a capital expenditure above the limit will require approval from the higher management level. At eto nga, meron tayong tinatawag na cost-benefit analysis, no? Yung cost niya should not exceed yung sa benefit na makukuha mo dun sa asset, no? At sometimes kung ito ay mga malalaki, nag-a-under ko to ng bid, no? Papabid mo sa public, ha? Okay, anong purpose no? Para mas makamura ka at makapamili ka ng mas ano, no? Meron kang pagpipilian, no? O kaya sabihin natin yung ano natin, yung 'di ba sa bid kasi pababaan ng presyo pero quality, 'di ba? Okay. Asset maintenance involve adjusting the fixed asset subsidiary account balance as the asset excluding land, no? Kasi yung depreciation, no? So ito naman yung recognition mo nung depreciation. Now, any rin, no? Actually, part din ng asset maintenance when anything na sabihin natin additional cost. O ito pinag-aralan naman ninyo to sa ano sa intermediate accounting, no? Intact, 'di ba? O 'di ba any additional, no? Sabihin natin expenses o capital, parang ano, parang that will prolong the life, 'di ba? Merong qualification eh, 'di ba? Para ma-qualify mo siya as an asset or capital expenditure o kaya just in expenses or repair and maintenance. Ha? Okay, when it comes to ano naman sa entry na to, o may qualification, no? O 'di ba, pag sinabi natin material yung amount and it will prolong the life of the asset, di ba, kina-capital expenditure natin. Pero kung kunyari hindi naman, then outright expense na siya. Ha? O so nire-relate ko lang dun sa ano ninyo, no? Sa pinag-aralan ninyo, no? Sa ano, sa impact and financial management, ha? O palagay ko naman naturuan kayo diyan ng maayos, ha? Common depreciation methods are used are straight line, sum of the years digit, double declining balance, and unit of production. Okay, so ito medyo pasensya na kayo ha, nagdoble uli, no? Pero ang ano lang dito, ang sinasabi nito, when the asset reach the end of useful life, okay. So meron kang ano no, actually hindi mo tinatanggal. Kunyari 'di ba, 1 peso. Kunyari 'di ba, yung meron tayong tinatawag na salvage value, 'di ba? So hindi mo pa rin siya tatanggalin pag na-ands na kaya. Kasi yung salvage value represent na existing talaga yung asset nandun pa rin sa inyo. Now, ang isa sa mga control nito sa magdating sa asset, dapat meron tong mga label, no? Yung control asset number, 'di ba? At meron kang listahan niyan. Actually, that is provided by the AIS. Pwede mo magkaroon siya ng listahan ng mga asset na meron ka at kung saan yung location. Oh. Tapos automatic ano niya, no? Dine-depreciate niya based dun sa nilagay mo na useful life o di-depreciate niya. So siya na mismo yung nagde-depreciate, ha? Okay, so common depreciation, ano? Okay. It begins when the responsible manager issued the request to dispose the asset. The disposal of an asset requires proper approval. Okay, kunyari wala na talagang ano silbi, basta na lang ba tatanggalin? Hindi, merong proseso din na kailangan gawin, no? Yun nga yung merong proper disposal report, 'di ba? Yung iaano mo, tatanggalin na siya sa libro, 'di ba? O kaya ibebenta na, 'di ba? O usually yung ganyan ba hindi na nakikita. Okay, disposal report describing the final disposition of the asset is sent to fixed asset accounting department to authorize its removal from the ledger. Ha? Okay, pasensya na kayo nagpatong. Now, kung ilalagay natin sa ano sa flowchart, ito yung pinag-usapan natin, no? So, ito yung ano natin, ito yung proseso, okay, from the ano, yung data processing kasi pagdating kasi sa data processing, hindi natin nakikita 'yun, no? At tapos kung ano ang epekto nito sa fixed asset department, ha?
Now, pagdating pa rin doon sa acquire, meron pa rin requisition form, 'di ba? Yung pinag-aralan natin sa disbursement, may delivery form pa rin, 'di ba? So, yung purchase order, dadaan din yung sa purchase order, delivery report, tapos yung receiving report. Okay, tapos meron din yung yung voucher, 'di ba? Para accounts payable. Dadaan pa rin, kailangan pa rin yung mga documentation na yun, ha? Okay. Now, including also yung mga warranties, no? Isa rin yung pala, no? Kailangan din, ma-secure din yun. O yan, no? So, asset maintenance procedure, okay, when it comes to depreciation, and asset disposal procedure. Ha? Ayan naman yung sa fixed asset department. Okay, number 4. So, sa huli na tayo, no? Controlling the fixed asset system, no? So, ano ba yan? Yung authorization control. Ha? So authorization, again, yung papasok pa rin dito yung ating input, process, and output controls, no? So fixed asset acquisition should be formal and explicitly authorized, no? Each transaction should be initiated by written request from the user or department, no? Now, ano yan class kailangan kasi meron ganun kasi well documented, no? Para malaman talaga natin na 'di ba pag kunyari dumating kayo as internal auditor and external auditor, dapat una yung asset existing, 'di ba nandyan. Pangalawa, valid yung binayaran mo doon, 'di ba? Oo. So complete, no? Yun yung completeness, no? In the case of high value item, there should be an independent approval process that evaluates the merit and request of cost benefit analysis, no? Kung yung mga malalaki, no? So controlling the fixed assets or division control, fixed assets are being used in accordance with organization policies and business practice. No? O eto, katulad nito, yung mga kunyari merong binili na gamit, personal na gamit ng isang tao, like for example, yung mga laptop, gamit niya lang loob yun, hindi niya pwedeng iuwi, 'di ba? Iiwan niya mismo doon sa kumpanya. Yung iba inuuwi, 'di ba? Okay. Now, kung sakaling iuuwi, merong naman dapat na approval. Kunyari, sabihin natin, sa bahay na lang tatapusin, kailangan itong laptop. O, kailangan nga lang may approval. Now, eto, madalas to, yung mga vehicle. O, di ba, kahit nakikita nyo na nakalagay, for official use only. Di ba? Pero makikita mo, ginamit sa pang-incursion, pagdating sa sa mga field trip, di ba? Pinagamit. Minsan may makikita ka pang mga nakaparada sa mga motel, di ba? Na mga red 'di ba yung lalo na sa government nakita mo red plate tapos nakaparada doon sa mga motel. Ay nagagamit ba ng tama yung yung ng gobyerno, 'di ba? So ganun din sa private, no? Kaya nga kailangan ang isa dito ay meron ditong merong label. Tapos nakalagay pa nga diyan report if ganito, 'di ba? So kung sakaling hindi nagagamit ng tama. Now, the internal auditor should review the asset acquisition approval procedure to determine the reasonableness of factor used in the analysis. Okay, ito na yung mga independent verification control. This include the useful life of the asset, the original financial cost, the proposed cost savings as a result of acquiring the asset. Ito nga yung cost-benefit analysis, the discount rate used, the capital budgeting method used in the analysis. O ito yung mga pinag-aralan nyo yung mga payback, net present value, discounted payback, di ba? Internal rate of return. Okay, the internal auditor should verify the location, condition, the fair value of the organization fixed asset against the fixed asset record and subsidiary ledger. Naku, nag-ano na naman. Okay, changes calculated the fixed asset system should be reviewed and verified for accuracy. Okay, buti na lang nawala. Now, the system error and miscalculated depreciation can result to material misstatement. So, dapat nire-recompute, no? Okay, baka mamaya tingnan nyo rin, di ba? Even though sabihin na natin ang accounting information system ang nagko-compute, meron din pa rin kayong independent na way ng pagko-compute kung nagtatali kayo ng kino-compute ng accounting information system. Kasi baka mamaya meron pa nga pagkakataon na mali. Kunyari ang depreciate ang useful life 10, ang nagkaroon ng pagkakamali na ilagay 5, di ba? So, dapat meron ding independent verification. Okay, so I think that's all. Thank class, no, and thank you sa inyo.
Okay, so before anything else, before mag-end tayo, too many of us are not living in our dreams because we are living in our fears. By Les Brown. So thank you sa inyo, class. No? Don't forget nga pala yung inyong student reflection. Okay, so ayan po yung ating mga libro na pinagkuhanan ng ating information dun sa ating sa ating PowerPoint, no? Meron tayong naka-attach na 'yan just in case nakukulangan kayo, meron tayong naka-attach na sa Google Classroom natin, no? Na you can read, no? So para at least mas maging malinaw sa inyo. So thank you sa inyo and see you next